ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Ang intensyon ko ay malinis. Mali man, kung naging pagpunak ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Nagpa-press conference na at nagsorry na ang ina ni Carlos Yulo na si Angelica Pokis Yulo. So, malamang ito na siguro yung huling pa-interview niya sa mga media. Kaya ang tanong, patatawarin mo ba siya at i-accept mo ang kanyang sorry kung ikaw ang nasa kalagayan ni Carlos Yulo? Kaya eto na ang ating real talk observation base sa mga eksenang nangyari sa social media at eto na nga hanggang nagkaroon na ng press conference sa nanay ni Carlos Yulo na si Angela Pokis Yulo. Pero disclaimer, hindi ko po sila personally kilala and hindi rin po nila ako kilala. And hindi ko rin po sila judge. It's because, syempre, anak din ako at naging mother din sa mga ibang nakapabatang mga kasakasama ko, no? Kaya, eto na ang ating observation. Unahin na natin ang real talk sa positive side. So, ang una dito is nag-sorry siya. Nag-sorry siya tapos nag-congratulate siya. And although gigil na gigil tayong lahat sa the way na pagka-deliver niya ng love niya, kahit na kakaiba yung pinopost niya, ramdam pa rin natin, no, na she is still concerned, no, as a mother sa kanyang anak. And dito nga sa press conference, hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka rin perpektong anak at walang perpektong pamilya. Walang ibang hangad ang isang ina kundi para sa ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. So, yan, sinamarize ko na, no? Kaya lang, magkakaiba kasi tayo ng way na pag-deliver ng love sa ating members of the family. Merong iba, marahas, yung iba, explosive, merong iba naman, yung silent. So, kay ate rin naman, kay mother, iba rin yung paraan ng pagbibigay or pagpaparamdam niya ng love sa kanyang mga anak, no? Pero syempre, sino ba naman ako para husgahan siya? Ayun yung style niya eh. Wala na tayong magagawa. Pangalawa ay ang pagpapakumbaba. So, there is already a sign of humility sa kanyang pag-press conference. Nagsorry na siya, humingi siya ng dispensa kay Chloe, yung girlfriend ni Kaloy, dahil nga parang nag-judge siya agad sa kanya, bracing from her visual observation sa pananamit, mga ganyan. And then, syempre, humingi din siya ng pasensya kay Kaloy. So, this is already an important milestone para magkaroon na ng way para mag-ayos na yung pamilya niya. And ang addition pa na sinabi niya is, bukas ang bahay, may pera man or wala, na she's already open for any mediation para at least kahit paano mabawasan na yung tension sa pamilya nila. And that is a positive sign. At ang third positive observation is she did the right choice or she made the right choice whatsoever na grammar yan na pinili niya si Attorney Fortuno para mag-seek ng legal advice. So, syempre, may grupo si Attorney Fortune na nagbigay ng legal, emotional, psychological na advice para kay Mrs. Yulo kung ano yung kanyang gagawin. So, at least, no, nagkaroon na siya ng idea, ng strategy kung paano niya isosolve ang problemang ito na as in, out of control talaga, hindi lang sa social media, kundi pati na rin sa mass media and pati na rin sa mga kapitbahay niyang chismosa na pinagchichismisan siya hanggang ngayon. At ito naman yung side B or yung lessons instead of negatron, no? Ang una dito ay yung pagkakalat ng social media. Siguro na-realize ni mother na the way she expressed herself online through sa kanyang social media accounts ay mula ngayon medyo maglalaylo-laylo siya ng konti, no? And even though gagawa ka ng ibang account kahit na dami account yan, mahahalata pa rin yan the way na pag-formulate mo ng context, yung text, yung mga behavior mo, mahahalata pa rin yan. So, siguro na-realize niya na kailangan na niya talagang i-keep niya to herself kung ano man yung gusto niyang sabihin online. Kasi babalik at babalik talaga sa'yo kung ano yung pinagkakalat mo online. The second real talk is about the drama. Why? Kasi instead na sineselebrate yung pagkapanalo ni Yulo, ay naunahan na
ng drama. So, no wonder yung eksenang ito is hindi na lang dito nakakonsentrate sa Pilipinas kundi abroad. So na-pick up na ng mga journalist abroad yung nangyayari dito sa Pilipinas, pati na rin yung mga ibang athletes no na nagva-viral si Yulo for another reason. Hindi yung pagkapanalo niya, kundi yung sa family issues. Kaya ang daming naloka kung ano yung nangyayari. So hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. At ang number 3 ay yung toxicity level ng toxic Filipino culture. O, di ba? Toxic talaga. One example is yung sobra-sobra yung pagpapaasa natin sa ating ibang family member para matustusan kuminsan yung luho natin, ganon, or even though pangangailangan, tapos nagsasali na rin yung wants natin, hindi lang needs. So, although ang Pilipinas, pinapahalagahan natin ang pamilya, kaya lang minsan naaabuso. So, this is a wake-up call na habang malakas pa tayo or we are able to earn, why not humanap tayo ng iba pang paraan para magkaroon ng source of income or another source of income para hindi tayo magka-problema kapag tayo na mismo ang nangangailangan ng tulong, especially about financial or material things. So, ito yung lesson talaga na dapat talaga natin na pag-isipan mabuti o kaya iwasan din para hindi tayo mapabilang sa mga toxic families na part ng toxic Filipino culture. Kaya ang obvious dito is huwag ka nang magmaganda kapag merong nagsasorry sa'yo. Kasi ito na ang hudyat para makapag-ayos na kayo, no? So alangan naman na magmamaganda ka pa ba or ipairan mo yung pride mo, di syempre mapaprolong na naman yung problema mo at stress. So para sa akin, let us all give all people another chance para bumawi. Kasi nga, lahat naman tayo hindi perpekto dito sa mundo. Kaya, kung minsan kapag nagkakamali tayo, humihingi din tayo ng tawad, di ba? Tsaka ng another chance para bumawi. So, why don't we also give another people a chance? O, di ba? And para sa akin, I hope talaga na maayos yung kanilang pamilya since lahat naman sila open sa any possibilities para ma-resolve kung ano man yung drama nila sa family. And syempre, it is about time to set aside that drama and let us celebrate the triumphant win ni Carlos Yulo bilang the first in the Philippines to bag 2 gold medals sa gymnastics. And sana din no, magkaroon na ng suporta hindi lang sa gobyerno kundi yung mga private sectors para pagtuunan din ng pansin yung mga ibang sports na pwede palang mag-excel ang Pinoy. Hindi lang sa mga very popular sports na medyo slim pa yung chance natin no na magkamedalya sa Olympics. So I hope na may natutunan kayo dito sa video and sana follow niyo rin ako sa Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, sa Twitter din. So thank you very much. Always remember na humility is the best policy para magkaayos lahat at para maiwasan ang pride. Okay, so thank you and have a wonderful day.